Umayong adlaw sa tanan. Sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong pagtiwala, sa inyong pagkukomento. Marami pong salamat ulit sapagkat natutuwa talaga ako. Sobrang impressed naman ako sa inyo. Salamat sa inyong pag-subscribe. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, kung pwede ho, lambing po na pakisubscribe po sa ating YouTube channel. Pindutin na ho yung subscribe button. Then, ayun na. Kita-kita tayo lagi. Kapag ganito, mayroon tayong opinion, mayroon tayong gagawin ditong mga opinion na sarili ko lang opinion. At maraming salamat sa inyong pagsang-ayon. At maraming pong salamat sa mga walang sawa ninyong suporta. Shout out ko po dito si Ma'am Francisca Sahulga diha sa probinsya sa Bohol. Maraming salamat sa inyo, Ma'am, ha. Kumusta man mo diha? Amping mo ay kumusta pud ko sa Kalamay nga diha ninyo nga mo ay capital Kalamay sa Pilipinas ang Hagna. Amping mo tanan diha sa Hagna. Labi na sa mga pamilya ni Ma'am Francisca Sahulga. Kay Ma'am Merlin Sagario, ingat po kayo, Ma'am. Kay Ma'am Shania, ito lagi kayong nagkukuminto. Ito sila, ha? Ito kayo. Ay kay Ma'am Edwina Cisnero, kay Prosiso Luna sa Bohol. Luna pala kayo, sir. Ang tatay ko kasi ay middle name ay Luna from Luon, Bohol. Galing po sila ng Luon, Bohol. Pero ako hindi na po ko pinanganak sa Luon. Na iba na po kami. Sa Pilar na ho kami. So Luna is my family related pa din ang mga Luna. Kasi yung tatay ko nga, yung middle name niya ay Luna. So shout out po sa inyo, sir. Diyan sa si Sir Proseso Luna. Amping mo kanunay diya, sir, ha, sa Bohol. O asa man ang imong lungsod diya sa Bohol. So ito na. Ito na si ang daming pwedeng kasi, ang daming pwedeng mag-react. So dito muna tayo mag-react nitong si sa bagong ombudsman si Crispin Remulla. Kasi nung nakaraang araw nakita ko yung interview at kahapon yata ang interview ni VP Sara na kung ano ba ang kanyang pananaw dito sa kay Ombudsman Remulla kung siya ang nagiging presidente. Kasi pasok natin yung video. Reaction din po sa pagkakatalaga kay sa Secretary Remulla sa Ombudsman. Kasi sabi niya, sisilipin daw niya yung salin mo po. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Pabor ka ba na talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. So, ibig sabihin, kung si VP Sara ang sa kanyang pananaw ay ayaw niya to kay Ombudsman Remulla. Kahit naman siguro sino. Sabagay, mas lalo ngayon na ayaw talaga ni VP Sara ito si Remulla. Kasi ito naman talaga si Remulla ang isa sa mga dahilan na yung tatay ni VP na si dating Pangulong Duterte na ito yung pinapahuli at pinadeport nga dito sa Dahig. So, normal ho ito na hanggang ngayon yung kaloob-looban ni VP Inday Sara na masama ang loob niya dito. So kung matino ang ginawa ni Remulla sa DOJ secretary, hindi ito ganun ang sagot ni VP Sara. Ito kasi si Remulla sa DOJ, nakikita naman natin dyan kung ano ang kanyang ginagawa noong time na yon na siya pa ang DOJ secretary. Naalala niyo yung missing sa Bungiro? Na hanggang ngayon hindi pa rin na-solve yung problema na yan at ngayon naglumaktaw na naman ang ibang trabaho tong si Remulla. Parang sa mga sa una makahinumdum ko sa una nga lukdog tae ngitag tae. Buat pasabot na trabaho tapos ngitag yapog trabaho. No na ba? Nakitrabaho ay mangita ko lain trabaho. Mo na ibot pasabot. Lukdog tae ngitag tae.
Mao to si Remulla. Kaya ang mukha nito, buhay pa, pero mukhang imbalsa muna ang mukha nito. Ang tindi ng mukha nito, ang tigas ng mukha. Para bang ang mukha ni Remulla kakaiba talaga, no? Nakita nyo naman kung ano talaga ang mukha ni Remulla. Buhay pa, pero parang iniimbalsamar na. Grabe talaga. Ako sa totoo lang ha, ang balat ko, hindi naman din ako ganun kasunog sa kanya. Meron ako mga dito, mga ano ba, nung tawag niyan, yung pekas-pekas. Mga pantalpan sa ano yan sa ano yata sa araw. So hindi naman din ako kagaya nito na grabe naman talagang mukha nito. Pati tayo nga ba na parang na dialysis ba? Na ganun ang itsura ni Remulla. At alam nyo ba, sa interview na yon ni VP Inday Sara, itong si Remulla, natamimi, mukhang namuti ang mukha nang tinanong siya sa reporter na anong masasabi mo sa sinabi ni VP Sara kung siyang presidente hindi ka i-appoint. Ito yung interview ni reporter kay Crispin Remulla. Hingila po kami ng reaction sa inyo dun sa sinabi po ni VP Sara nung nakaraan na kung siya po ang magiging presidente ay di daw niya kayo pipiliing ombudsman. Any reaction to that po? No comment. Nothing. Parang hindi siya makapagsalita tumitingin siya sa reporter. Ano ba to? Tinatanong mo ako sa ganyan? Sasagutin ba kita o ano bang isasagot ko sa iyo? Na ano siya napahiya siya na parang namutla, parang napahiya na natameme na hindi maipinta ang kanyang mukha kung ano ang magiging reaksyon niya. Kasi grabe naman talaga yung sinabi ni VP Sara. So ibig sabihin, kapag si VP Sara na magiging presidente itong 2028, magbantay si Remulla nito. Kasi kapag si VP Sara ang magiging presidente, sana hindi lang si VP Sara ganun sa ibang presidente na kapag mayroong mga atraso dati sa mga balikan niya kasi yan ang nakakaantala kasi sa trabaho O kung siya ang ombudsman, delikado. Delikado si nito Remulla. Baka mamaya patalsikin siya diyan ni VP Sara. Kaya no comment na lang si Remulla. Kasi naisip niya yun paano kung ma-presidente to? Tapos tirahin ko ng tirahin to. Tapos magiging presidente. Sasagutin ko tong interview na to. Delikado ako dito, delicates ako dito. Baka mamaya ma-impeach ako dito o tanggalin ako dito o may kaso pa naman ako sa kapatid ni VP Sara. Ito si Basti Duterte. May kaso, di ba? I-vlog ko to. Na hindi pa siya kasiguraduhan talaga sa kanyang pagka-ombudsman. Paano kung lalabas yan na katigan nga? So mawala siya, bye-bye na siya dito. Ang di ko lang din maano to ni Remulla ay yung ginagawa niya na itong mga diskaya na ayaw na mag-cooperate sa ICI. So, ang tanong ni Pinky Web nito, ito muna sige, ito yung tanong ni Pinky Web sa kanya, interview Dun sa naging desisyon ng Diskaya couple not to cooperate for now, what do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ, nung nasa DOJ pa ako Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stop talking. Sino ho ba ang kanilang, kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad-lahat Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting. To be blunt about it. Senator Bongo. You're looking into this as well, Ombudsman, yung kay Senator Bongo? Of course. Ano yan kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special namin. Kita niyo kung sinong dinamay niya, Bongo. Ito na naman. Bakit ngayon, kayong mga appointed ni Bongbong Marcos, wala talaga kayong ibang project, mga Duterte pa din, mga alay ni dating Pangulong Duterte. Yun pa rin ang ninyo. Yun pa rin ang tinatarget talaga ninyo. Ito si Remulla Si Bongo ang kanyang tinuklaw nito. Tinuklaw niya kasi protektor nito mga Diskaya. Anong koneksyon sa mga Diskaya? Na si Bongo, imbestigahan nyo na kasi.
imbestigahan nyo na para ano, ang hina na naman kasi ng pagtakbo ng sa investigasyon ninyo. Wala naman kasing nakikita ko talaga na mabilis ang aksyon. So ang sabi mo, mabilis ang aksyon mo, di ituloy mo na yung mabilis na aksyon mo para makita talaga kung gaano kabilis. Sabi mo, 4 to 5 months kailangan may ano, managot na dyan. Hindi ngayon, naglaktaw-laktaw ka na nga sa SOJ ka pa, hindi mo nga napakulong yung mga tao doon sa ano doon sa SOJ iniwanan mo na nga lang yung kaso na yun. Ewan ko lang matuloy-tuloy itong kaso nila ni Atong Ang, ni Gretchen Barreto. Ay nako, Remulla, shout out sa'yo, wag ka naman laktaw-laktaw. Hirap na hirap ka nga yung patunayan. Ikaw na mismo nagsabi nun hirap namin tukuyin yun kasi alam nyo kung ano ang mayroon dito sa kaso na to. Pinakamalaking tao ang mababangga namin dito. Kaya ngayon, hindi mo talaga yung natapos yung kaso na yun. Kasi nakikita mo talaga, pinakamalaking tao daw babanggain nila sa DOJ. At iniwanan na lang niya. Iwan ko lang kung itutuloy pa ba yan. So, ay nako, Remulla. So, ano kaya maasahan namin sa ombudsman nito na ikaw na yung magiging ombudsman? Baka ito na naman yung flood control na dapat unahin talaga to kasi yan ang ano ng presidente. Hindi mo to talaga dito mauna. Ito yung flood control ngayon. Dito. Wala tong ano, wala to sa priority ni priority na trabahuin ni Remulla. Ang priority talaga niya iba. Iba yung ano niya, magiging trabaho niya sa dito sa flood control. Postahan pa. Ito na dumistansya na siya kay Diskaya. Kasi sino bang hindi mainis? Oo nga, tama yun ni Diskaya ako. Bakit ako makipag-cooperate ako sa ICI na yan? Na kami ang tinuturo na tuloy ngayon ng mastermind. Na ang daming mga kontraktor dyan, bakit ito mga Diskaya ang pinag-initan ninyo? Ibig sabihin yan, mayroon kayong mga gustong ilabas pang pangalan sa mga ni Diskaya na kapanig ni Pangulong Duterte. Yan ang nakikita ko dito Hindi ko lang may nabasa ko na ganito. Yun ang nakikita ko, yun ang nababasa ko sa aking itong takbo ng investigasyon. Kasi ayun na, umayaw na itong mag-asawang Diskaya na hindi sila participate kasi ang daw nila, kami pang nagiging mastermind. Samantala, na binanggit na nila yung pangalan ng mga sinong congressman dyan, sila pa rin ang dididikdik, sila pa rin ang pinagbintangan. Ano bang kasalanan din ng mga Diskaya kung binigyan nyo ng project yan sa DPWH, doon kayo sa mga DPWH, sa mga congressman. Mayroon na kayong mga congressman na na nabanggit na dyan si Saldico, Martin Romualdez, itong sino ba to? Ang daming congressman dyan, diba? Itong nabanggit na nila, itong artista, ano ba to? Yung asawa ni Maine Mendoza. Si Arjo Atayde. Tapos may isa pang artista, itong sa Quezon City, kapatid ni ni Alfred Vargas, yung mataba. Sino pa? Yung sa Quezon City. Ang dami mga congressman. Bakit lumakdaw kayo dito sa kay Bongo? Yun ang tutukan ninyo, imbestigahan kaya yung mga tinuturo na nila. Ito sa Zamboanga, itong si Dong Gonzales, itong sa Marikina itong grabe dati ni tumakbo ng pagkamayora na hindi nanalo, Stella Kimbo, ay kasama pala yan sa Ghost Project din sa Marikina. Kaya Remulla, natamimi ka dito kay VP Sara. Ayaw niya sumagot. Takot siya dito, itagilid siya kay VP Sara Paano kung na magiging presidente to? Nako, para ka na lang sinipa na, puk! Sinipa ka na lang ganun. Wala ka na, tanggal ka na, tagilid ka kay VP Sara. Yan ang totoo Tagilid ka talaga kay VP Sara. Ngayon, mukhang malakas ang loob mo. Pero, mapag-isip ka rin. Napag-isip mo rin yan. Naisip mo rin yan na kung magiging presidente si VP Sara, magiging amo mo rin yan. At hindi ka sigurado sa iyong sitwasyon sa kalalagayan mo. At may paglalagyan ka kay VP Sara. Promise!